Maligayang pagdating sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang anime film na pinamagatang Kinechi, The Mightiest Disciple. Ang kwento ay tungkol sa isang high school student na nagngangalang Kenichi Shirahama. Mahilig siya sa mga libro tungkol sa martial arts at sumali sa isang karate club. Gayunpaman, siya ay mahina at tinatawag siyang weak legs. Isang araw, dumating ang transfer student na nagngangalang Miu Furinji at sila ay nagkakilala. Sa karate club, si Kenichi ay binugbog ni Daimonji tapos ay hinamon siya ng isang labanan para sa susunod na linggo. Si Kenichi ay matatanggal sa club kapag ito ay natalo. Pagkatapos ng klase, nakita ni Kenichi si Miu na nakikitungo sa mga delinkwente. Sinubukan niyang tulungan ito ngunit siya ay mahina at wala siyang magawa sa harap nila. Nang makita ito ni Miu ay napilitan siyang bugbugin ang mga delinkwente. Nang masaksihan ni Kenichi ang lakas at ang kaakit-akit na martial arts ni Miu ay nakaramdam ito ng pagkainggit. Inirekomenda siya ni Miu na pumunta sa isang dojo na tinatawag na Ryuzan Pako. Pagdating niya doon, nagulat siya nang makita na ang dojo ay bahay ni Miu at ang may-ari nito ay ang kanyang lolo na nagngangalang Hayato Furinji. Sa lugar na yon, nakilala ni Kenichi ang malalakas na tao na magtuturo sa kanya. Sila ay mga grandmaster at kaya nilang gawin ang mga bagay na lampas sa kakayahan ng isang tao. Kaya tinawag silang superhumans. Una ay si Shio Sakaki, ang 100 Dan Karate Grandmaster Street Fighter. Ang pinakamataas na belt sa karate ay ang black belt na kilala bilang Dan, at ang pinakamataas na antas ng Dan ay 10. Kaya maiisip natin kung gaano kalakas si Sakaki na may titulong 100 Dan. Si Apachai Hupachai ay isang Muay Thai Grandmaster at siya ay tinawag na God of Death from Thailand. Si Ma Kensei ay isang Kung Fu Grandmaster sa Chinese Kung Fu. Si Akisa Miko Etsuji ay Grandmaster ng lahat. Siya ay isang Jujutsu Grandmaster na bihasa sa Neuромedicine. At si Shigure Koseka, isang Weapon Grandmaster na isang eksperto sa mga armas. Ang Ryuzan Pako ay isang dojo housing para sa mga Grandmasters. Tinawag ang dojo na isang hula-hula lamang kaya't si Kenichi lamang ang nag-iisang disipulo. Si Koichiju ang unang nagsanay sa kanyang pisikal para matupad ang mga kinakailangan at matuto ng mga diskarte pagkatapos. Itinuro sa kanya ni Miu ang tungkol sa mga pangunahing pamamaraan ng pag-iwas at pag-atake na tinatawag na kuhaw at hihaw. Dumating na ang oras para harapin ni Kenichi si Daimonji. Ginamit ni Kenichi ang kuhaw at hihaw para pabagsakin ito. Napabagsak niya si Daimonji at nanalo si Kenichi sa laban. Pero umalis pa rin siya sa karate club at nagpatuloy ito sa dojo ng Ryuzan Pako. Ang vice captain ng karate club ay isang black belt holder na nagngangalang Saizu Sakuba at siya ang pinakamalakas dito. Naging interesado siya kay Kenichi matapos itong gumanap bilang isang referee sa naganap na labanan. Makalipas ang isang linggo, nang makita ni Sakuba si Kenichi ay sinimulan niya itong salakayin. Si Sakaki ang nagturo kay Kenichi ng karate technique na tinatawag na Yamazuki. Pinagsama nito ang boxing at karate at ito ang naging kahinaan ni Sakuba. Sinubukan ni Sakuba na makabawi pagkatapos makatanggap ng suntok sa kanyang tiyan. Ngunit napigilan siya ni Kenichi sa isang galaw na nagmula kina Kensei at Apachai na siyang nagpabagal sa kanyang mga kamao. Ang pagsasanay ni Kenichi na kailangan niyang buhati ng isang mabigat na rebulto ay naging madali sa kanya, upang ihagis si Sakuba ng walang kamalayan. Nang makitang natalo si Sakuba, ipinakalat ni Nijima ang balita sa paaralan. Si Nijima ay isang malapit na kaibigan ni Kenichi at miyembro ng School News Club. Narinig din ang balita ng nagngangalang Kisara Ninjun na isa sa mga leader ng tinatawag na Ragnarok. Ang Ragnarok ang pinakamalakas na gang sa Japan na may maraming miyembro. Si Sakuba ay nasasakupan ni Kisara. Inutusan ni Kisara ang kanyang mga tauhan na tanggalin si Sakuba at hanapin si Kenichi. Isang buwan nang nagsasanay si Kenichi sa Ryuzan Pako. Pagkatapos ng klase, nagsanay siya gamit ang body flex machine ni Koetsuji. Ipinaliwanag ni Sakaki na mayroong dalawang uri ng paggalaw. Ang Nahate na umaasa sa pisikal na lakas, at ang Surite na umaasa sa bilis ng kamay. Sinabihan ni Sakaki na magsanay muna si Kenichi ng Surite. Pagkatapos, nagturo ng isang galaw si Kensei para sanayin ang bilis ng kamay niya. Nagsasanay sila sa kalye ngunit biglang hinarang ng nagngangalang Koga at ng kanyang grupo si Kenichi. Si Koga ay isa sa mga tauhan ni Kisara at ang kanyang martial arts ay Taekwondo.
Sinubukan ni Kenichi na gumamit ng Yamazuki technique ngunit ang kanyang pagtatangka ay madaling naharang ni Koga dahil ang kanyang kadalubhasaan ay nakasentro sa kanyang mga binti. Pagkatapos ay pinapractice ni Kenichi ang moves na itinuro ni Kensei at ang kanyang suntok ay matagumpay na napabagsak si Koga. Pagkatapos noon, inutusan ni Koga ang kanyang grupo na tapusin si Kenichi. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang grupo ay binugbog ni Mew at si Koga ay tumakas. Noong sinanay ni Koetsuji si Kenichi sa isang kalye, nakatagpo nila ang mga delinkwente na nagdala rin ng isang profesional na wrestler para siya ang humarap kay Koetsuji. Sinabihan ni Koetsuji si Kenichi na bigyang pansin ang jujutsu technique na gagawin niya. Una, umiwas si Koetsuji sa pag-atake saka siya nagbigay ng isang suntok. Tapos, nang muling umatake ang wrestler, umiwas si Koetsuji at ibinagsak ito. Naalala niya sa dojo, sinabi ni Sakaki sa kanya na ang mga muscle ng tao ay nahahati sa 3 uri. Ang mga ito ay mga white muscles na may malakas na kapangyarihan ngunit hindi ito nagtatagal. Ang red muscles na may mahusay na tibay ngunit ito ay mahina. At ang kulay rosas na muscle na pinagsama ang dalawang mga muscle. Iilan lang ang mayroon nito. Hindi mababago ng mga tao ang kanilang uri ng muscle ngunit si Koetsuji ay naiiba. Maaari siyang magkaroon ng kulay rosas na muscle sa pamamagitan ng matinding pagsasanay sa loob ng 20 taon. Pagkatapos ng kanyang sesyon ng pagsasanay, si Kenichi ay hinarang ni Takashi Furukawa na may dalang kutsilyo. Hindi natakot si Kenichi nang makita na may hawak siyang kutsilyo dahil siya ay nakapag-training sa mga armas mula kay Shigure. Nagawa ni Kenichi na patumbahin si Furukawa gamit ang isang jujutsu moves mula kay Koetsuji. Pagkatapos ay inutusan ni Kisara sina Okita at Takida para labanan si Kenichi. Hinamon nila ito na sa rooftop sila maglaban. Inatake ni Okita si Kenichi gamit ang kanyang judo technique. Si Kenichi ay nagsanay ng isang judo basic attack technique na tinatawag na tikaw mula kay Apachay. Ang tikaw ay gumagamit ng mga tuhod bilang sibat ng pag-atake. Ginamit ito ni Kenichi laban kay Okita at nawalan ito ng malay. Sumunod si Takida sa pag-atake kay Kenichi. Si Takida ang pinakamalakas na tauhan ni Kisara. Siya ay isang junior professional boxer. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay dahil namamanhid ang kanyang kaliwang kamay mula noong siya ay nadali ng grupo ng mga delinkwente. Nadismaya ito dahil hindi siya makasali sa boxing competition kaya't sumama ito sa Ragnarok. Laban kay Takida, nahirapang maglunsad si Kenichi ng kanyang pag-atake, at maraming beses pa nga siyang bumagsak. Hanggang sa naalala niya ang sinabi ni Apachay na ang kahinaan ng mga boxer ay ang kanilang binti. Nagbitaw ng isang low kick si Kenichi at naalog ang katawan ni Takida at nawalan ito ng depensa. Iniwasan ni Takida ang tikaw technique na pinakawalan ni Kenichi at muntik na itong mahulog mula sa gusali. Sa kabutihang palad ay nailigtas siya ni Kenichi. Napagod si Kenichi at nawalan ito ng malay. Kararating lang ni Mew at dinala sila sa dojo ng Ryuzan Pako. Si Koetsuji na isang dalubhasa sa neuron at bone medication ang gumamot sa kanila. Nagulat si Takida nang makitang gumaling na ang dating namamanhid na kamay. Nagpapasalamat ito dahil naabot niya ang kanyang pangarap at nagpa siyang umalis sa Ragnarok. Simula noon, nagpa siya si Kisara na siya ang haharap kay Kenichi ngunit pinigilan ito ni Shinosuke Tsuji na isa ring team captain. Nagdeklara ito na siya ang haharap kay Kenichi. Nakipagkita ito sa kanya tapos ay inalok niya si Kenichi na sumali sa kanyang grupo. Sa ganoong paraan, hindi na siya gagalawin ni Kisara at ang mga tauhan nito. Tinanggihan ito ni Kenichi at ikinagalit ito ni Tsuji. Ang labanan ay hindi maiiwasan. Gumamit si Kenichi ng mga diskarteng natutunan niya ngunit walang epekto ang kanyang mga pag-atake. Si Tsuji ay isang street fighter na nakalaban ng maraming tao sa mahabang panahon at siya ay agresibong umaatake. Si Kenichi na kaunti pa lang ang karanasan sa pakikipaglaban ay walang nagawa. Halos mabalian din ito ng paa. Buti na lang ay dumating si Takida. Pinakawalan ni Tsuji si Kenichi at ipinaalam ni Takida na siya ay umalis na sa Ragnarok. Nagalit ang mga tauhan ni Tsuji dahil sa pambabastos niya sa kanilang pinuno tapos ay inatake siya ngunit pinakain lang sila ng suntok. Nagawang iligtas ni Takida si Kenichi at inilayo siya roon. Ang pagkarinig ng tungkol sa pagkatalo ni Kenichi ay lalong nagpahirap sa pagsasanay ng Ryuzan Pako Masters kay Kenichi. Ibinabad siya ni Koetsuji sa sikat ng araw habang sinasanay ang kanyang likod at tiyan. Sinanay siya ni Shigure gamit ang mga armas. Si Sakaki ang nagsanay sa kanya na tumakbo gamit ang kanyang mga kamay.
Nalaman ni Honoka Shirahama na ang kanyang kapatid na si Kenichi ay nagsasanay. Noong una, ayaw niya pero kalaunan ay tinanggap din niya dahil ang hiling ng kanyang kapatid ay lumakas at maprotektahan ang mga taong mahal niya. Nakipagkaibigan pa siya at nakipagkasundo kay Apachay at maging kay Shigure. Muling nagkatagpo si Suji at Kenichi pagkatapos ng mahabang panahon. Naging mas mahusay at lumakas si Kenichi pagkatapos ng kanyang matinding pagsasanay. Isang suntok lamang mula sa kanya ay tumalsik si Chugi at nawalan ng malay. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Nijima na si Kisara ay itinalaga bilang 8 fists. Ito ay isang ranggo na mas mataas sa kapitan ng isang grupo, at ito ang pinakamataas na antas ng pinuno sa Ragnarok. Sila ang pinakamalakas na grupo sa Ragnarok. Gumagamit sila ng guantes at Roman numeral. Nakita ni Nijima na kayang talunin ng 3 sa kanila ang 50 tao. Tinuruan ni Sakaki ng karate technique si Kenichi na pwedeng gamitin sa pagharap sa maraming kalaban. Gamit ang teknik na ito, mapapatumba ng isang kamay ni Kenichi ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang pulso para pigilan ang pag-atake ng kalaban at sundan ng isang suntok ang kanilang panga. Itinuro din ni Apache ang tikaw technique na nagbibigay daan sa kanya na maglunsad ng mga pag-atake gamit ang kanyang siko kapag siya ay inaatake. Tinuruan din siya ni Koetsuji ng ilang jujutsu moves. Nang si Okita at si Takida ay nasa kanilang daan ay bigla silang hinarang ni Kisara at ng kanyang grupo. Nais ni Kisara na sila ay maparusahan. Sa oras ng labanan, tumalsik ang cellphone ni Takida at aksidenteng natawagan ang numero ni Kenichi. Doon ay nagtungo sina Kenichi at Mew. Ang martial arts ni Kisara ay taekwondo na siyang kalakasan ng kanyang mga binti. Sinubukan ni Okita na ibagsak si Kisara gamit ang judo technique, ngunit agad na naglunsad ito ng isang nakamamatay na pag-atake at nawalan ng malay si Okita. Pagkatapos ay sumunod si Takida na umatake ng suntok, ngunit naunahan siya ni Kisara gamit ang taekwondo technique. Tapos ay pinagtulungan silang bugbugin ng kanyang grupo. Laking gulat ni Kenichi nang makita si Okita at si Takida na marahas na pinapahirapan ng grupo. Nagalit si Kenichi at sinalakay ang grupo upang iligtas si Okita at si Takida. Haharapin na sana ni Kisara si Kenichi pero pumalit si Mew. Sinabi ni Mew na hindi pa lumalaban si Kenichi sa isang babae. Si Kisara ay talagang walang laban kay Mew. Sinipa ni Mew ang kanyang paa at bumagsak ito. Nang makita ang sandaling ito, dumating si Nijima kasama ang kanyang grupo na tinatawag na Shinpaku Alliance at tinapos ang iba pang mga tauhan ni Kisara. Si Nijima ay isang matalino, naisip niya ito noon pa man. Ginamit niya ang pagkakataong ito para ipakita na mas malakas ang kanyang grupo sa level ni Kisara sa Ragnarok. Bilang isang gobernador general, inaangkin niya na si Kenichi ang commander ng Shinpaku Alliance. Sa pamamagitan nito, ipapalagay ng Ragnarok na ang Shinpaku Alliance ang pinakamahusay sa lahat ng mga katunggali. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang Part 2 ng Kenichi, The Mightiest Disciple Season 1. Ang kwento ay nagsimula kay Kensei na nagsasanay kay Kenichi ng bagwa stance. Ang galaw na ito ay mahusay para depensahan at atakihin ang mga kalaban. Itinuro pa ni Kensei ang sarili niyang teknik gamit ang isang kamay para itulak ang siko at baba ng kalaban. Kinaumagahan, mayroong drama performance si Mew. Dumating si Kisara at ang kanyang mga tauhan upang maghiganti at sirain ang performance. Si Kenichi na hindi pa nakikitang malungkot si Mew dahil nasira ang performance niya ay lumapit sa kanila at hindi na sila pinadaan. Tapos ay binugbog sila gamit ang iba't ibang pamamaraan ng karate, Muay Thai, Jujutsu, at Kung Fu. Nagulat si Kisara nang makitang mas mabilis na nag-improve si Kenichi at nais itong labanan. Pero sinabi ni Kenichi na ayaw niyang makipag-away sa isang babae. Pagkarinig nun, galit na galit si Kisara at lumakas ang mga sipa niya nang maramdaman nitong minamaliit ang kanyang pride. Tinanggap ni Kenichi ang kanyang mga sipa at bumagsak ito ng maraming beses, ngunit siya ay tumayo muli at sinabi kay Kisara na kung siya ay may pagmamalaki ay mayroon din itong prinsipyo. Pagtingin sa espiritu ni Kenichi ay namangha si Kisara at nagpa siya itong umatras. Sa pag-uwi kasama si Mew, bigla silang inatake ni Hermit, ang Sixth Fist na pinuno ng Ragnarok. Si Hermit na may balak na paghiwalayin si Kenichi at Mew ay sinipa si Kenichi. Bumagsak ito sa isang boss, tapos ay sinundan siya ni Hermit. Dahil sa pag-aalala na may masamang mangyari, nakabuntot sa kanila sina Kensei at Sakaki.
Ipinakita ni Hermit ang kanyang mukha at ipinahayag na siya ang kasama sa drama ni Mew at ang kanyang tunay na pangalan ay Natsu Tanimoto. Nagtaka si Natsu kay Kenichi kung natuto siya ng kung fu mula sa kanyang master na nagngangalang Masugetsu. Pero sinabi ni Kenichi na natuto siya kay Makensei. Tapos ay pinakita ni Natsu ang totoong kung fu. Ginamit ni Natsu ang sekta ng Yukikazi na nakafocus sa isang open palm na may bilis at pag-ikot na lumikha ng malaking pinsala. Ang isang pamamaraan ay ang tinatawag na Uryu Banda na nagbibigay daan na tamaan ang air conditioner. May isa pang teknik kung saan pumunta si Natsu sa likod ng kanyang kalaban at tinamaan ang leeg ni Kenichi. Dahil sa matinding pagsasanay, nagawang ma-absorb ni Kenichi ang kanyang pag-atake at nagsagawa ng isang teknik mula kay Kensei. Minsan sa dojo, tinanong ni Kenichi si Kensei tungkol kay Masugetsu. Hindi ito sumagot at naglakad palabas ng dojo. Nang sila ay kumakain sa isang Chinese restaurant, nakita sila ng anak ni Kensei na nagngangalang Renka. Nagalit si Renka dahil umalis ang kanyang ama sa Phoenix Alliance na mayroong 10,000 mga tagasunod sa China at ipinasa ito sa kanyang ina. Gusto siyang iuwi ni Renka, pero tumakas si Kensei at iniwan si Kenichi. Nabalitaan ni Renka na si Sugetsu ay naging bodyguard ng isang mafia. Pagdating doon, sinubukan ni Renka na labanan si Sugetsu ngunit wala siyang laban sa kanya. Dumating si Kensei at iniligtas siya. Nabunyag na si Masugetsu pala ay ang kuya ni Makensei. Sa pagkakataong ito, nagtuos si Sugetsu at Kensei. Ito ay masasabing unang labanan ng mga Grandmaster sa seryeng ito. Gumamit si Kensei ng soft form style na nakafocus sa defense at endurance katulad ng sa sekta ng Tai Chi at Bagua stance. Samantala, gumamit ng hard form style si Sugetsu na nakafocus sa mga muscle at sa tigas ng mga buto. Namangha si Kenichi sa unang pagkakataon na masaksihan ang mega battle hanggang sa mawasak ang kanilang paligid. Matapos ang mahabang labanan, nagtagumpay si Sugetsu na magbigay ng isang suntok laban kay Kensei ngunit nakabalik si Kensei ng mas malakas na suntok. Pagtingin sa gusaling halos masunog na, tinanggap ni Sugetsu ang pagkatalo tapos ay pinaalis niya si Kensei. Sa restaurant, nakita ni Nijima si Loki o ang tinatawag na Fourth Fist. Hindi na sinayang ni Nijima at ng kanyang grupo ang pagkakataon at sinugod si Loki na mag-isa. Pero lumalabas na ang lahat pala ng mga tao sa restaurant ay miyembro ng Ragnarok. Tapos ay binugbog nila si Nijima at ang iba pa. Buti na lang ay napadaan si Kenichi, Okita at si Takida at tinulungan sila. Inilabas ni Kenichi ang kanyang unang Shirahama-style technique, ang pinakamalakas na combo na sumanib sa pamamaraan ni Loki ngunit sa kasamaang palad ay napeke siya. Isang araw, nang nagmanman si Nijima sa Ragnarok ay nahuli siya ni Siegfried. Si Kenichi na nakarinig ng balita ay nagsikap na iligtas si Nijima at labanan si Siegfried. Si Siegfried o ang Five Fist na tinatawag na Hibiki Kogenin. Ang kanyang martial arts ay sarili niyang nilikha at masasabing isang counter-attack na tanging siya lamang ang maaaring makakapag-master nito. Dahil sa kanyang flexibility at matigas na pangangatawan, ang pinakamalakas na combo ni Kenichi ay walang naging impact kay Siegfried at naibalik ito sa kanya. Sinubukan ni Kenichi na gamitin ang pangalawang pamamaraan mula sa sekta ng Shirahama style. Ito ay tinatawag na Ryusei Seiku Strongest. Ang pamamaraan na ito ay kanyang nilikha sa pamamagitan ng patuloy na mga prinsipyo ng karate, jujutsu, kung fu at muay thai. Sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan ang kanyang blowing strike at bumagsak si Siegfried. Kinaumagahan, nang umupo si Kenichi sa Shinpaku Alliance Room, narinig niya na kinidnap ni Loki ang kanyang kapatid na si Honoka nang tinawagan si Nijima. Tapos ay agad siyang nagtungo sa lugar kung saan dinala si Honoka ngunit naharang siya ni Natsu. Nahirapan si Kenichi sa pagharap sa mga nakamamatay na pamamaraan mula sa sekta na ginawa ni Natsu. Pagkatapos ay nakahanap ng paraan si Kenichi para mapigilan ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Ngunit ginulat siya ni Natsu sa isang sekta ng Hakkyokuken na nababagay sa kanya na gamitin para sa isang malapitang labanan, at binigyan siya ng isang Seishin-ko attack. Ang Seishin-ko ay isa sa sekta ng Hakkyokuken technique na gumagawa ng panloob na pinsala na may malakas na pagtama sa dibdib ng kanyang kalaban. Si Natsu na nagtagumpay na gumamit ng Seishin-ko at Hakkyokuken technique ay nagpalula kay Kenichi, pero hindi siya natinag. Gumamit si Kenichi ng teknik na tinatawag na Shin-Kyutai mula sa sekta ng Hakkyokuken na nagtulak ng malakas sa kanyang kalaban gamit ang dalawang kamay na nagpabagsak kay Natsu.
Nagulat si Natsu nang makitang nagamit ni Kenichi ang teknik mula sa sekta ng Hakkyokuken. Habang pinapanood ni Loki ang kanilang labanan ay nawalan ito ng pasensya at nagpasyang labanan si Kenichi. Sa usapin ng martial arts, si Loki ang pinakamahina mula sa 8 Fist ngunit siya ang pinakatuso sa lahat. Handa siyang gawin ang lahat para manalo. Binugbog niya si Kenichi at masasaktan ang kanyang kapatid kung lalaban siya. Nang maalala ni Natsu ang kanyang nakaraan nang pumanaw ang kanyang kapatid na babae ay hindi ito nakatiis at tumiwalag sa Ragnarok. Inagaw ni Natsu ang kutsilyo at sinampal ang bata ni Loki. Nang makita ni Kenichi na ang kanyang kapatid ay naligtas, nagawa niyang kumilos upang talunin si Loki. Pagkatapos ay dumating si Ryota, ang first fist na pinuno ng Ragnarok at sinabihan si Loki na tigilan na nito ang kanyang kalokohan at kung hindi ay bubugbugin siya. Pagkatapos ay nakilala ni Natsu si Kensei. Natuwa si Kensei na nakilala ang isang disipulo ng kanyang kapatid na si Sugetsu. Si Kensei na isang acupuncturist ang nagpagaling kay Natsu para bumuti ang pakiramdam. Si Okita, Takida at si Kenichi ay hindi nakatiis at sumali sa Shinpaku Alliance. Dinala ni Nijima si Kenichi at ang iba pa para labanan si Thor at ang kanyang mga tauhan. Ang tunay na pangalan ni Thor ay Ayumu Chiaki, ang 7th Fist. Isa siyang modernong sumo wrestler. Si Kenichi at Chiaki ay nag one-on-one na ang regulasyon ay mula sa sumo wrestling, at ang unang lalabas sa arena ang natalo sa laban. Si Chiaki ay may mabigat na pangangatawan at may mas maraming karanasan kaya't nahirapan si Kenichi sa kanya. Sa huli ay nakaisip siya ng paraan upang talunin si Chiaki. Una ay inatake niya ito ng pinagsamang mga teknik na natutunan niya tapos ay binuhat niya si Chiaki at inihagis palabas ng arena. Tinanggap ni Chiaki ang kanyang pagkatalo at hinayaan silang umalis sa lugar. Naglalakad si Kenichi kasama si Mew sa kanyang childhood place, at di sinasadyang magkatagpo sila ng kanyang kaibigan sa pagkabata na si Ryota Asamiya. Nagulat siya nang malaman na ang kanyang kaibigan ay ang first fist na pinuno ng Ragnarok at tinatawag din siyang Odin. Nagalit si Ryota sa kanya dahil nakalimutan ni Kenichi ang pangako nila. Pinaalalahanan niya si Kenichi na nangako sila sa isa't isa na patunayan kung sino ang pinakamalakas na manlalaban sa hinaharap. Sa harap ni Ryota ay nagmukhang walang kalaban-laban si Kenichi. Ipinaliwanag ni Ryota na gumagamit siya ng Seikoken technique mula sa sinaunang martial arts. Lumilikha ang Seikoken ng control circle sa paligid ng gumagamit para sa depensa at pag-atake. Lahat ng pag-atake ni Kenichi ay madaling maitaboy. Para tapusin ang laban, gumamit si Ryota ng crisscross technique at bumagsak si Kenichi. Kinuha ni Ryota ang pin na pagmamayari ni Kenichi bilang tanda ng kanyang tagumpay. Nang makita ni Nijima ang miyembro ng 8 Fist na umalis sa Ragnarok ay gumawa ito ng hakbang para ma-recruit sila. Sina Chiaki at Siegfried ay kusang sumali dahil si Nijima ay nangako sa kanila ng maayos na pagtrato. Si Kisara na pinuno ng 8th Fist ay pumayag din na sumama sa grupo ni Nijima matapos nitong pagbantaan na ikakalat ang kanyang pagiging mahilig sa pusa. Lumipat ang kwento kay Kenichi na magkakaroon ito ng pagsasanay sa pamamagitan ng lolo ni Mew na si Hayato Furinji. Nagulat at nag-alala ang mga masters ng Ryuzan Paku na baka mamatay si Kenichi sa pagharap sa napakahirap na pagsasanay. Dinala ni Hayato si Kenichi sa kagubatan ng Yamigatani at hiniling sa kanya na manirahan at maghanap ng kanyang pagkain sa loob ng 1 linggo sa kagubatan. Hindi napigilan ang kanyang pagkagutom at siya ay nawalan ng malay ngunit nailigtas siya ng nagngangalang Ishinsai Ogata. Ipinakita sa kanya ni Ishinsai kung paano pumatay ng oso sa madaling paraan na kung saan naisip ni Kenichi na siya ay isang grandmaster. Inalok siya ni Ishinsai na maging kanyang alagad at turuan siya ng isang teknik sa pagpatay na maaaring gawin siya bilang pinakamakapangyarihang manlalaban sa buong mundo. Ngunit tinanggihan ito ni Kenichi at bumalik kay Hayato. Pagkatapos ng 1 linggong survival, naisip ni Hayato na si Kenichi ay isang Sei-type fighter. Sa serye ng Kenichi, ang bawat martial arts ay nahahati sa 2 uri, ang tinatawag na Sei at Dao. Ang Sei ay may posibilidad na kumilos ng mahinahon tulad ni Takida, Kensei, Koetsuji, at Nishigore. Samantala, ang Dao ay may posibilidad na kumilos ng agresibo tulad ni Mew, Apachay, Sakaki, at ni Hayato. Tapos ay itinuro niya ang Seikoken technique kay Kenichi. Ang kwento ay lumipat at nabunyag na si Ishinsai ay ang master ni Ryota. Pagkatapos na matagumpay na nagawa ni Kenichi ang Seikoken, binigyan pa siya ng mas mahirap na pagsasanay upang gumanap ng mas mahusay. Samantala,
Pagkatapos na malaman ng nagngangalang Freya na si Kisara ay sumama sa grupo ng Shinpaku Alliance ay nadismaya ito at nagpasyang puntahan siya. Si Freya ang third fist na leader ng Ragnarok at ang tunay na pangalan ay Kanami Kugatachi. Siya ay isang jujutsu practitioner at nakikipaglaban gamit ang isang armas na gawa sa kahoy. Laban kay Kanami, nahirapan si Kisara at tinamaan ng maraming beses. Hindi tumatama ang mga suntok ni Kisara kay Kanami. Nagawang hatiin ni Kanami ang kanyang armas sa dalawa at tinatamaan si Kisara kahit saan mang anggulo. Sa wakas ay nalaman ni Kisara ang kanyang kahinaan, at sa paggamit ng double jiggi technique, sinipa niya ang armas ni Kanami gamit ang kanyang dalawang paa. Nang mabali ang armas ni Kanami ay tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Natuwa si Kanami nang malaman niyang lumakas si Kisara. Si Loki na nakaramdam sa pagdami ng miyembro ng Shinpaku Alliance ay nagpasya na labanan sila kasama ang lahat ng mga miyembro ng Ragnarok. Kahit na mas maraming miyembro ang Ragnarok, ang Shinpaku ay nagkaroon ng mga malalakas na dating miyembro ng Ragnarok kasama ang Eight Fist. Kahit na si Natsu ay tumulong sa grupo ng Shinpaku dahil sa galit niya kay Loki. Dahil sa gulo na nilikha ni Loki ay pinalayas siya ng First Fist na si Ryota. Si Loki na nakapaghanda ay naglabas ng bagong Eight Fist na binuo niya. Inalok niya ang posisyon ng pinuno sa nagngangalang Shogo Kikawa. Itinatag din ni Loki ang Holy Ragnarok at nag-alok ng iba pang miyembro ng Ragnarok at hiniling sa kanila na pumili, ang manatili o ang lumipat. Ang ilang mga miyembro ng Ragnarok ay naprovoke at gustong labanan si Ryota, ngunit si Shogo ay bumaling upang labanan ang bagong Eight Fist at si Loki. Pagkatapos malutas ang panloob na issue, si Ryota ay lumapit kay Chiaki at nagbigay ng isang malakas na Shintoki attack gamit ang kanyang kamao. Nang si Ryota ay handa nang bigyan siya ng pangalawang suntok, dumating si Kinichi at iniligtas si Chiaki. Ang mga miyembro ng Ragnarok na sumusubok na labanan si Kinichi ay madaling napabagsak gamit ang Seikuken technique. Pagkatapos ay nagsimula na ang mahabang labanan sa pagitan ni Natsu at Shogo. Nagkaroon din ng matinding pagsasanay si Natsu matapos umalis sa Ragnarok. Gustong makita ni Shogo kung gaano siya kalakas ngayon. Si Shogo ay may likas na talento bilang isang undefeated na street fighter at dinaig ang maraming mandirigma. Nahawakan ni Shogo ang leeg ni Natsu tapos ay inihagis ito. Nagawang pigilan ito ni Natsu tapos ay ibinunyag ang kanyang kung fu technique mula sa kanyang master na si Masugetsu. Natuwa si Shogo nang makitang lumakas si Natsu. Nagbitaw siya ng isang malakas na sipa na hindi mapipigilan ni Natsu. Sa pagmamalaki niya, nakabukas ang kanyang depensa at tinanggap ang Uryu Banda Strike mula kay Natsu. Nakaramdam ng kasiyahan si Shogo dahil nahanap ang kanyang kalaban sa unang pagkakataon at inactivate ang kanyang Berserk mode. Kapag na-activate na ang mode, ang lahat ng pattern ng pag-atake niya ay sapalarang nagbabago na mahirap hulaan at mahirap din itong pigilan. Gayunpaman, si Natsu ay nagudyok para sa malapitang labanan upang magamit niya ang sekta ng Hikaken at Hakkyokuken upang tapusin si Shogo. Nang makuha ang pagkakataon ay nasaktan niya si Shogo. Pero si Shogo na napakalakas, kahit nabalian na ng kamay ay magagamit pa rin niya ito sa kalaban. Si Shogo ay napakatalino at napakalakas, ngunit tiyak na matatalo siya ng martial arts practitioner na may matinding pagsisikap. Sa huli, natalo si Shogo at ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng pagkabigo pagdating sa labanan. Pagkatapos ay ipinaubaya ni Natsu si Ryota laban kay Kinichi. Sa pakikipaglaban kay Kinichi, nagulat si Ryota na nagamit ni Kinichi ang Seikuken technique na hindi niya alam noon. Naisip ni Ryota na si Kinichi ay dapat sanayin ng isang halimaw. Sa wakas ay nagkabanggaan ang kanilang Seikuken power. Kahit na pareho silang gumagamit ng Seikuken ay si Ryota ang nangingibabaw. Pagkatapos ay ginamit ni Kinichi ang unang pamamaraan na natutunan niya mula kay Mew, ito ay Kung Fu technique, ang kuhaw at hihaw mula sa sekta ng Bagwazang. Pagkatapos ay tinanggal ni Ryota ang kanyang salamin at lumabo ang kanyang paningin. Ginamit ni Ryota ang Inner Eye technique. Ito ay nagmula sa sinaunang sekta ng martial arts kung saan nakikita ng gumaganap ang paggamit ng inner power at matandaan ang ritmo ng kalaban. Kaya naman mas malakas at hindi malalagpasan ang Seikuken ni Ryota. Nagawa pa nga ni Ryota na maglabas ng teknik na kayang magpakawala ng mga pag-atake ng maraming beses, nang hindi napipigilan ni Kinichi. Sinubukan ni Kinichi ang pinakamalakas niyang teknik, ang Shirahama style, pero hindi pa rin mapasok ang depensa ni Ryota.
Naunawaan niya na ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay maaaring pagtagumpayan sa pamamagitan ng tinatawag na monotonous rhythm. Binago ni Kenichi ang kanyang ritmo mula sa ikatlong Shirahama style technique na pinangalanang Ryuzan Paku Rhythm. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng paggaya sa lahat ng ritmo mula sa kanyang mga master sa Ryuzan Paku at nagsimula kay Apachai. Pagkatapos iangkop ni Ryota ang ritmo ng Muay Thai, binago ni Kenichi sa ritmo ng karate ni Sakaki. Nagawa niyang gayahin ng maayos pati ang pagtawa niya. Pagkatapos, binago niya sa ritmo ng Kung Fu mula kay Kensei. Ang mga master ng Ryuzan Paku ay namangha sa kanyang pamamaraan. Ginaya din ni Kenichi ang ritmo ni Shigure bilang master ng mga armas. Si Shigure na nanonood nito ay natuwa kay Kenichi. Panghuli, gumamit siya ng Jujutsu mula sa ritmo ni Koetsuji. Ang mga master ay namangha sa pagmamasid sa kanilang disipulo. Dahil na corner si Ryota ay nakaramdam ito na siya ay naiinsulto. Nilabas niya ang kanyang huling baraha. Inactivate niya ang kanyang forbidden technique, ang tinatawag na Seidao Goitsu. Ang technique na ito ay itinatag ni Ishinsai na may prinsipyo ng pagsama sa ki mula sa Sei at Dao. Nakatuon ang Kisei sa pagbibigay ng kapangyarihan mula sa loob at ang Ki Dao ay nagbibigay ng sumasabog na kapangyarihan palabas. Mas pinalakas ng kombinasyong ito ang kapangyarihan ni Ryota. Ang mga teknik ng Ryuzan Paku ay hindi na makakatulong laban kay Ryota. Natuwa si Ishinsai nang makitang kusang loob na naging alaga niya si Ryota upang maisagawa ang kanyang teknik. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na tagumpay ay naging dahilan upang naisin ni Ryota na ilunsad ang kanyang huling pag-atake. Interesado si Ishinsai kay Kenichi at sinubukan niyang kunin silang dalawa ni Ryota, ngunit pinigilan siya ng Ryuzan Paku Masters. Tila nagsimula na ang side effect ng forbidden technique kay Ryota. Si Kenichi na nakakaalam nito ay nagsumikap na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Inilabas ni Kenichi ang kanyang buong lakas para iligtas si Ryota. Ngunit ang side effect ay ganap nang nasira si Ryota. Upang mailigtas si Ryota, inilabas ni Kenichi ang kanyang natatagong kapangyarihan para sa kanyang huling pag-atake. Nagtagumpay si Kenichi at ibinalik ni Ryota ang kanyang pin bilang pagtanggap ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos ay iniligtas ni Ishinsai si Ryota mula sa pagtangkang pagpapakamatay at si Kenichi na nahulog ay nailigtas ni Hayato sa tamang oras. Tapos ay nagkausap si Ishinsai at si Hayato. Sinabi ni Ishinsai na ang Ryuzan Paku ay hindi mananatiling pinakamalakas magpakailanman. At dito na nagtatapos ang kwento ng Season 1. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe at kung okay lang ay paki-share nyo na rin. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat sa panunood.